My name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel and let's talk about plants. Hello! So for today's video, meron akong dumating na package today kasi marami na talaga akong dapat gawin dito sa garden ko, sa aking mga plants, kasi yung ibang plants ko talaga medyo may mga problema na, and dapat ko na talaga silang asikasuhin today. So it's a good thing kasi today dumating yung isang batch ko na package, and I think tomorrow pa yung isa, pero dapat ko na talaga siyang i-unpack today kasi meron itong basta malalaman nyo later. Keep on watching! So ito po yung uunahin natin, yung medyo malaking packet. Ito po siya, diba? So actually nabili ko ito galing sa Lazada, and i-unpack ko siya today para kasi meron talaga itong meron akong dapat talagang i-unpack ito kasi baka mamatay po siya, diba? Lang unpack ko muna, and pasensya na talaga sa aking looks ngayon kasi I was in the middle of my gardening, I was in the middle of my chores dito sa garden, and then bigla itong dumating and dapat ko na talaga siyang i-unpack. Wait lang. Chine-check ko lang kung baka hindi nag-work yung mic. So, hindi naka-on yung mic. So, ito na po siya. So, I actually bumili ako ng moss. Kasi dati, nung gumagala ako sa parang Bukidnon, yung parang mga sa Bukidnon, dito sa province ng Bukidnon, meron ako nakikita ng mga plants doon na nag-cling sa mga trees. So, matagal ko na talagang gusto itong gawin sa aking mga plants na maglagay ng live moss sa kanila. So, naghanap talaga ako nito, as in sa Lazada lang talaga ako nakahanap ng live moss na ito, at gusto ko talagang ma-experiment kung magta-try ba talaga siya sa environment dito sa garden ko. Diba? Wait, open ko muna siya. Pasensya na po kayo sa mga, kung may naririnig kayong mga ingay, kasi nandito ako sa garden ko and medyo malapit lang kasi ako sa highway. So baka may marinig yung mga motor, yung mga cars na mga tunog ng mga cars, ganun. So, and hopefully, okay naman po yung audio ko, diba? Gumagamit talaga ako ng microphone, mini mic na ito para okay talaga yung audio. So, ito na po siya. Ang first, ito nga po siya, yung freshly harvested na sphagnum moss. Ito po siya. Fresh harvest na sphagnum moss. So it means to say na buhay pa ito. Matagal talaga akong gusto nito kasi gusto ko talagang lagyan ang mga plants ko nito. Yung parang yung kapag nakikita niyo siya sa wild na yung mga plants gumagapang sa mga trees at merong ganito talaga ang gustong gawin ko sa mga plants ko. Itong lalagyan ko sila ng yung mga fresh harvest na mga moss, at nabili ko ito sa Curated Plants. Actually hindi ito sponsored ha, binili ko lang talaga sa kanila kasi sila lang talaga ang nagbebenta ng freshly
harvested na sphagnum moss. So ito yung first. And actually 1 kilo yung binili ko. And ito po yung second. Ito talaga ang reason bakit gusto ko talaga siyang i-open immediately. Kasi baka mamatay ito kapag hindi nakakakita ng light. Kasi I think it's been in this box for 7 days ata, or 7 to 8 days ata yung pag-ship nito. So ayan na po siya. Pero parang lang, parang hindi siya 1 kilo kaya ito. Parang konti. And ang kasama dyan ay ito. Ito po siya, isa po itong spray bottle. Kasi wala po akong spray bottle dito. Yung mga spray bottle ko kasi nasisira po kasi siya. Kasi minsan-minsan naglalagay ako ng mga anti-fungi or mga fungicides sa mga plants ko. And powdered po siya. So, parang nag-stuck po siya. Parang nakaka-stuck po siya dito sa parang spray dito sa nozzle po niya. So, kung may i-recommend kayo na na liquid na fungicide, paki-comment naman below kasi naghahanap talaga ako ng liquid na fungicide at hindi ko talaga siya mahanap dito sa amin kasi walang nagbebenta ng liquid na fungicide. So, bumili ako nito, 1 liter po ito para pang spray ko ito if ever like for example may mga aphids or meron akong i-propagate na mga plants. Gusto kong lagyan ito ng fungicide para naman safe talaga yung mga plants natin sa mga fungi, diba? Ilalagay ko muna siya dito. And ito yung next package na dumating today. Ito po siya. So, oh my god, ang init dito sa garden ko. Kaya, pasensya na kasi I'm sweating. So, i-open ko ito. Package na ito. So, itong package na ito, gumagamit ako nito before, pero nag-stop na akong gumamit kasi lumaki na yung mga plants ko. Okay lang naman ito gamitin kapag maliliit yung plants or maliliit yung pot na paglalagyan niyo sa mga plants niyo kasi ang mahal. At pumili ako nito kasi meron talaga ako paggagamitan nito. Kasi kailangan ko na talagang i-save yung aking black velvet na alocasia. So, yung mga black velvet alocasia, ang paggagamitan ko nito. Ito po ang mga pumice stones or pumice stones na nakikita natin sa market. Maganda to kasi gumagamit ako nito before pero nag-stop lang ako nung lumaki na yung mga plants ko kasi diba ang mahal naman, parang wala naman talaga akong budget na bumili ng sako-sakong pumice stones na ilalagay ko sa mga pots ko na malalaki na talaga yung mga halaman ko dyan. Diba? So ito po yung pumice stone. 2 kilos po itong pumice stone na parang kasing laki ng corn size. Ito siya. And bumili din ako ng pumice stone na 1 kilo itong mango size. Ito siya. Ito, suki-suki talaga ako. Gumagamit talaga ako nito before. Pero nung lumaki na yung mga plants ko, hindi ko na ma-afford kasi 'di ba kung malaki yung pots na paglalagyan mo dapat marami ring mga pumice stones. So naghanap lang ako ng substitute ng pumice stone at yun na nga yung nahanap ko ay yung charcoal. Kasi yung charcoal nag-research talaga ako kung anong magandang pang substitute ng
pumice stones at yun nga yung charcoal kasi yung charcoal daw dapat horticulture charcoal something pero dito sa Pilipinas wala naman talaga siya masyadong nagbebenta noon. Meron sa online mga online application siguro pero may nakita ako doon sa Shopee or Lazada ba yun, pero ang mahal. And then parang ganitong packing lang po yung parang pang horticulture na charcoal. At hindi siya magkasya sa mga plants ko kasi ang lalaki ng mga pots po nila and malaki na po yun talaga yung plants ko. So, yun na nga, nag-research din ako na dapat daw pwede naman yung charcoal na nabibili natin sa palengke, pero dapat natin i-treat yun. Parang magdi-dissolve tayo ng fertilizer and fungicide sa water and i-soak yung charcoal, pero hindi ko ginawa yon. Ang ginawa ko, nag-try muna ako sa isang pot na nag-mix ng charcoal and then okay naman siya. Hindi naman na ano yung plant ko. Parang okay naman talaga yung effect ng mga plants. Okay naman talaga ang effect ng charcoal sa aking mga plants.